Ngayong napakatindi ng init ng araw, talakayin natin ang iba't ibang paraan upang mapangalagaan ang ating mga tanim at upang makatipid na rin sa tubig at dalas ng pagdidilig. Karamihan sa aking mga tanim na gulay ay nakatanim sa mga self-watering pet bottle. Ito ay may kakayahang mag-imbak ng tubig at maantala ang mabilis na pagkatuyo ng lupa. Ganun pa man, marami pa din ang mga nakatanim sa mga malalaking container at sa mga ganitong panahon, mabilis na natutuyo ang lupa. Nangangahulugan ito na mas magiging madalas ang ating pagdidilig at kukonsumo tayo ng mas maraming tubig. May mga paraan para maiwasan ito. Narito ang ilang tips. Ang mulching ay ang paglalagay ng anumang tuyong bagay sa ibabaw ng lupa. Ang paraang ito ay ginagawa na ng mga sinaunang magsasaka libu-libong taon na ang nakakalipas. Maging sa kasalukuyan, ito ay isa sa mga paraan upang sa ganon ay maantala ang mabilis na pagkatuyo ng lupa. Ang anumang bagay na nasa ibabaw ng lupa ang siyang unang sasagap sa matinding sikat ng araw. Ibig sabihin, ito ang nagiging pananggalang ng halaman at magre-resulta ito sa mas mabagal na evaporasyon ng tubig. Mababawasan ang oras o dalas ng ating pagdidilig at higit sa lahat, malaking katipiran sa tubig. Maaari tayong gumamit ng anumang bagay kagaya ng tuyong dahon, sanga, bunot ng nyog o anumang bagay na available sa inyong lugar. Ang ganitong improvised slow release watering system ay upang mapanatili ang moisture ng lupa sa mas mahabang oras. Akma ito lalo na kung tayo ay nagtatanim direkta sa lupa. Bukod kasi sa mga container, nagtatanim din ako sa mga bakanting espasyo sa paligid ng aming bahay. Bukod sa tela, maaari din tayong gumamit ng foam o sponge. Pagkatapos ay maghukay malapit sa tanim o sa pagitan ng bawat tanim. Ang pagkakaroon ng mga tumubong damo sa loob ng paso o malapit sa tanim, sanhi din ito ng mabilis na pagkatuyo ng lupa. Ang mga ito ay kumukonsumo din ng tubig at nagiging kaagaw ng tanim, kaya tiyakin natin na matanggal ang lahat ng damo. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagtatanim ng lettuce. Ang lettuce ay isang high value crop. Ibig sabihin, mahal ito kung bibilin sa palengke o groceries. Pero alam nyo ba na maaari tayong makapagtanim nito mismo sa ating bahay at sa loob lamang ng hindi hihigit sa isang buwan, maaari na itong anihin. Ibudbud ang mga buto sa isang tray na may 1 pulgadang kapal ng lupa. Siguraduhin na ito ay maikalat ng maigi upang maiwasan ang pagsisiksikan ng mga binhi kapag tumutubo na. Pagkatapos ay muling tabunan ng lupa. Basain ng tubig at pagkatapos ay ilagay sa isang lugar na direktang nasisikatan ng araw. At pagkalipas lamang ng 3 hanggang 5 araw, ang mga buto ay tutubo na at sa ika-7 araw ay maaari nang magsagawa ng paglilipat tanim. Bago pa matapos ang 1 buwan, meron ka ng pangsalad. Maraming uri ang lettuce at ang lahat ng yan ay may iisang paraan sa pagtatanim at pag-aalaga. Ang importante lamang ay maibigay natin ang mga nutrisyon na kanilang kailangan upang mas mabilis ang kanilang paglaki.
Gusto ba nating matuto kung paano tayo makakagawa ng isang natural na pataba, ligtas at halos wala tayong gagastusin? Ito ay ang grass clipping tea at ang malunggay fertilizer. Tama po, ang mga materyales na ating gagamitin makikita lamang natin sa ating paligid. Abangan po natin yan sa ating pong pagbabalik.